So, Revelation chapter 13, verses 11 to 18 na po tayo. Last time, Revelation chapter 13, verses 1 to 10 po tayo. At ang ating pong tinalakay nung una ay tungkol po sa the beast o yung tinatawag na the Antichrist. Yung darating po na one powerful na leader na isusubo po ng dragon or ni Satan. Ngayon naman po ay nabasa natin kanina sa responsive reading yung Revelation chapter 13 verses 11 to 18. Ito po ay yung the beast from the earth. Kung papansinin po ninyo, last time, yung tinalakay po natin ay the beast from the sea. At ngayon naman po ay the beast from the earth. Sa Tagalog, nag-request po ako kay Sister Jaisel na kung pwede ay i-flash yung Revelation chapter 13 verses 11 to 18 na para po mas magiging malinaw po sa atin. Dito po sa verse 11, ang sabi niya dito, "Then I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spoke as a dragon." Again, ito pong vision na ito ay nanggaling po kay John. Ang sabi niya po sa verse 11, "At nakita ko ang ibang hayop." Actually, hindi po ito magandang translation, sa original Greek na translation kasi, tama po yung sa NASB na ang sabi, "Then I saw another beast." Ang sa Tagalog po ganito, "At nakita ko ang isa pa." Ang isa pang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero. At siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. Okay. Sa Greek po, meron pong dalawang mas ginagamit na translation dun sa word na another. Okay? I saw another beast. So yun pong another na ginamit po dito ay alos. Kagaya po nung noon na napag-aralan natin na I saw another angel. Di ba? So meron po tayong tinatawag na alos at meron tayong tinatawag na heteros. Yun po yung translation sa Greek ng salitang another. So yun pong alos, ang ibig niya pong sabihin ay another of the same kind. Pero yung heteros kasi ay another of a different kind. So yung another po dito na ginamit ay another of the same kind. Ibig sabihin pareho sila. Magkaiba pero pareho lang sila. So, even though they are different and they have different functions, they are the same evil. The same na masama. They are both evil and have the same goal. Anong goal po nila? Itaas ang dyablo, ibaba ang Diyos. Sila ay masamba at ang pagsamba ay mahiwalay sa Diyos. And gusto ko po na bigyan ng pagkakaiba yung pong first beast at itong second beast na ito. Although mamaya tututukan po natin yung second beast dahil yung pong first beast ay natalakay na po natin noong Sunday. Una, dito po sa the beast or yung Antichrist, ito po yung false Christ. Okay? Ito po yung nagpapanggap na Kristo or yung gustong palitan ang tagapagligtas, which is the Antichrist. So, ang sabi po dito, a beast coming out of the sea. Galing po siya sa sea of humanity. Okay? So, we discussed that this beast ay galing po siya sa Gentile nation. Okay? It is a beast coming from the Gentile nation and this is the Antichrist. Whereas the second beast is another beast coming out of the earth. Sa Greek translation, ito po ay gay. Ang ibig po sabihin, G-E, long E. Ibig sabihin, coming out of the land. And sometimes it is referred to as
Israel. So many scholars believe that it can come out of Israel. Ito pong second beast na ito. Ito po yung paniniwala ng karamihan sa mga scholars. Pangalawa, yung pong first beast, ilan po yung horns niya? Ilan po ang sungay niya? The beast has 10 horns. So we discussed last time that he will be a superpower, a leader of a 10-nation confederacy, or it could not be a nation but maybe 10 regions na maaaring ang buong mundo ay mahahati sa 10 region. We do not know, but we just know that 10 ang kanyang pamumunuan. Okay? The world would be divided into 10 regions or 10 parts. And sabi po nang napag-aralan natin, those presidents or those leaders will turn over their power to this Antichrist. Kaya siya po ang mamumuno. Revelation chapter 13 verse 1, sabi niya, having 10 horns and 7 heads, and on his horns were 10 diadems. Dito naman po sa second beast, ang sabi, ilan po yung kanyang horns? Meron siyang dadalawa lang na horns. And 2 is a symbol of symmetry. Pantay, no? Symmetry, at the same time, it denotes that he has a weaker power than the Antichrist. Mas mababa yung kanyang power doon sa Antichrist dahil 10 compared sa 2 horns. And we know that the lamb has 2 horns, di ba? Nakikita natin minsan na merong bumubukol na sungay doon po sa lamb. No, yun po yung nakikita natin. And we have to take note that in ancient times, doon po sa panahon ni John, they believe that land creatures are weaker or less inferior than the sea creatures. Mas makapangyarihan sa kanila yung mga sea creatures, kagaya ng mga balyena, diba? Mga shark, na pwedeng kumain sa mga tao, sa mga naglalayag. Kaya mas makapangyarihan ang sea creature kaysa doon sa land creature. Pangatlo po na difference is doon sa Revelation chapter 13 verse 2, doon po sa the beast, the first beast or the Antichrist, he is a combination of the leopard, the bear, and the lion. Kombinasyon, no? And he will come as a killing and a destroying animal. Ganun siya pupunta. Yung he is a killing, he is a destroying animal, makapangyarihan siya at makikita natin yon sa kanya. Nila pala, kasama doon. Okay. Whereas, the second beast is like a lamb. Para siyang kordero. Para siyang isang maamong tupa. He will appear as gentle, a gentle and harmless creature. Di ba ganun ang tupa? Pag nakita mo, kahit may sungay pa yan, ang tingin natin sa kanya ay harmless. Ang tingin natin sa kanya ay mabait. No? But he is actually a wolf in sheep's clothing na kagaya ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sa panlabas, siya po ay maamo, subalit ang kanyang panloob po, siya po ay isang wolf, no? Mabangis na hayop. At makikita nga po natin na sino po ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na ang anyo ay tupa, subalit siya ay mabangis. Sino po yun? Ang false prophet. Therefore, ito pong second beast na to ay tumutukoy sa false prophet. Okay? Bakit ko alam na siya ay false prophet? Kasi makikita natin ito sa Revelation chapter 19 verse 20. And the beast was seized, and with him the false prophet, who performed the signs
and in his presence, by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worship his image. These two were thrown alive into the lake of fire which burns with brimstone. Okay, so dito po sa verse na ito, makikita po natin na yung beast, sabi niya, ay kinuha, and with him, meron siyang kasama. Sino po yung kasama niya? The false prophet who performed the signs. And then, ang sabi po dito, these two were thrown alive into the lake of fire which burns with brimstone. Bakit sila na-throw? Ang sabi dito, kasama po niya yung false prophet. Bakit? Kasi dinisib niya or niloko niya, nilinlang niya yung mga tao para tanggapin yung mark of the beast. Okay, so therefore, sinabi po dito na siya po yung false prophet. Okay, sorry po, hindi ko masyadong nakita. Okay, so gusto ko lang pong sabihin na siya po yung false prophet, and doon din po sa verse, doon din po sa ibang verse na makikita po natin, makikita po natin na yung false prophet at yung beast na to ay mapaparusahan sila. So therefore, he is the false prophet. Okay, pang-apat po na difference, he will speak arrogant words. Doon po sa Revelation chapter 13 verse 5, ito pong Antichrist or the first beast, ang sabi niya, sa Revelation 13:5, magsasalita po siya ng mga blasphemy. Okay? Pag sinabing blasphemy, ito po yung mga words na karumal-dumal na sinasabi. There was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for 42 months was given to him. Ito naman pong false prophet, ang sabi niya dito sa he speaks as a dragon. Yun po yung sinasabi ng verse. Paano po ba magsalita ang dragon? Full of blasphemies din po. At ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Therefore, ito pong false prophet na to, he will be Satan's mouthpiece or tagapagsalita. And his message will be like of the dragon or kagaya po ni Satanas, the source of all false religion. Kasi pong sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, even Satan himself can masquerade as an angel of light. So he will be a false prophet. Panglima po, Revelation chapter 13 verse 2, sino po ang nagbigay ng power, ng throne and authority doon sa first beast or sa Antichrist? Sino po? The dragon, di ba? Sa verse 2, ang sabi niya, and the dragon stood on the sand of the seashore, and dun sa verse 2, and the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion, and the dragon gave him his power. Sino pong nagbigay ng kapangyarihan doon sa Antichrist? Ang dragon. Sino yung dragon? It is Satan. Na napag-aralan natin sa Revelation chapter 12. Dito naman po, Revelation chapter 13 verse 12, basahin po natin. He exercises all the authority of the first beast. No? In his presence, and he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose fatal wound was healed. So, yung power po, binigay ni Satan doon sa Antichrist. Pero ang sabi po sa Revelation 13 verse 12, yung pong false prophet, siya po yung nag-e-exercise ng lahat naman ng kapangyarihan ng unang beast, which is the Antichrist. Therefore, yung power na meron yung Antichrist, meron din po siyang power na ibinigay po sa kanya. So, the first beast, or yung Antichrist, meron siyang full confidence doon po sa false prophet. Ibig sabihin, they are united as one. Darating po yung time na ang politics at ang religion ay magkakaisa. Siguro po naririnig na rin po natin yung tinatawag na ecumenism na tinatawag.
Yung being one, kahit na ano pang religion mo, isa lang tayo, mahal tayo ng Diyos, isa lang ang Diyos natin. Narinig niyo po yun? Okay, naririnig po natin yan. Okay? So they are united. Just like Moses and Aaron, isa sila. Kung makikita po natin yung leadership ni Moses as a leader of Israel during that time, and Moses as the spokesperson, but he is the true prophet of God. So magkakaroon po ng one world leader, pero magkakaroon din po ng pinaka-leader sa religion. Okay? So, ang number 6 po na comparison natin ay the Antichrist is a political figure. The Antichrist or the first beast is a political figure kasi Revelation 13:1-2 meron siyang 10 horns, etc. But the false prophet will be a religious figure. Kasi nga lamb siya. Diba? Tupa siya. Maamo siya. And he will even point out to worship the beast. Siya yung magiging false prophet na imbes na ituro niya ang worship sa totoong Diyos, ituturo niya ang worship doon po sa Antichrist. Therefore, he is a religious figure. And now we concentrate on the false prophet's function. Ano ba yung trabaho ng false prophet? Kung papansinin po ninyo, para silang, kung meron po tayong Holy Trinity, meron din pong Unholy Trinity. Because Satan always counterfeits. Ano yung Unholy Trinity? We have the dragon, the first beast, and the second beast. Anong ibig sabihin? We have the dragon, which is Satan, and we have the first beast or the Antichrist, and the second beast or the false prophet. Iisa po yan at iisa ang kanilang function. Okay, ano po yung function ng false prophet? Una, he exercises all the authority of the first beast. The word is all. Imagine nyo kung gaano pinagkakatiwalaan ng political leader na ito, itong kung sino man ito, yung leader na kung sino man itong false prophet na ito. Okay? Many believe that he will come out of Israel. But I am not saying na ito nga po yun. We can just speculate because many are also saying that it will come out of the revived empire of Rome. Okay? So I'm just telling you the views. Okay, pangalawa, he makes the earth and those who dwell in it to worship the beast. Siya yung magiging power behind the worship of the beast. Ibig sabihin, ang pagsamba hindi sa false prophet, ang pagsamba mapupunta sa Antichrist, pero siya po yung instrumento. Okay? Revelation chapter 13 verse 12. Nakita po natin yon kanina. He makes the earth. Imagine mo, he makes the earth at lahat ng nakatira doon na i-worship yung first beast. Okay? Pangatlo, Revelation chapter 13 verse 13. Ang sabi niya dito, he performs great signs. Marami po siyang himala na gagawin. So that he even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men. Revelation 13 verse 13 po yun. Ibig sabihin, hindi ito magician's tricks. Ang sabi po dito ay, he performs miracles or signs. Kung ano yung mga miracles or signs na ginawa ni Elijah during that time, ganun din magpa-perform po siya ng great signs. Saan galing yung kapangyarihan? Sa dragon. Hindi lahat ng nakikita nating himala ay galing sa Diyos. Even Satan can counterfeit. Diba? Okay, pang-apat, Revelation chapter 13 verse 14, isa pang trabaho po niya ay he deceives the earth because of his signs. Siya po ay maglilin lang dahil sa maraming tanda.
Kasi, di ba, yung nabasa, yung nasabi ko kanina or nabasa natin, He can make fire come down out of heaven in the presence of men. Sino po ang nakagawa nito? Sa Old Testament, Elijah. Di ba? Do you remember when he challenged the prophets of Baal? Sabi niya, sige, kung sino yung makakapagpababa ng fire galing sa langit, sabi niya, yun ang totoong propeta at yun ang talagang Diyos na pinaglilingkuran natin. O sige, di nag-ano sila, walang nangyari doon sa mga prophets of Baal. Sino lang po nakapaggawa nun? Ang Diyos sa pamamagitan po ni Elijah. And, pinerform din ito ng 2 witnesses. Naalala niyo po yung 2 witnesses dun sa Revelation chapter 11? So, nag-perform po sila, yung pong sa Revelation chapter 11, yung 2 witnesses na bumaba, si Elijah at si Moses, when they perform signs, the false prophet is also performing counterfeit signs. Nakikita niyo po yun? So, ganun po ang nangyayari. Para magkaroon po ng linaw sa inyo pong pag-iisip. So, kagaya din po ng mga magicians na si Jannes and Jambres sa Old Testament, di ba yung ulupong, yung ahas, yung tungkod ni Moses naging ahas. Ang mga magician, kaya din nila mag-perform. So, anong ginawa nila? Nakagawa din ng mga ahas. Pero, hindi nila pwedeng, ang hindi nila kayang gawin ay kainin yung serpent. Dahil yun ay tungkod, yun ay galing sa Diyos. Okay? Sa Old Testament, walang pangalang Jannes and Jambres, pero sa New Testament, meron. Di ba? Kasi maaaring sabihin nyo, bakit wala namang pangalan? Doon sa Exodus chapter 7, na Jannes and Jambres, pero meron because of the Origen's writing in 244, based doon sa history and traditions of Israel, and ginamit po ni Paul ito na illustration doon sa 2 Timothy chapter 3, verses 7 to 9. Basahin nyo na lang po sa mamaya or sa bakit. Doon natin makikita yung pangalang Jannes and Jambres, no? So, since many believers believe, or many scholars believe that he is a Jew, he will be credible. Ay, ito na yun. Ito na yun, nagagawa niya yung ginagawa ni Elijah. Okay? But, he will also be credible with the Gentiles, especially to the Muslims. Because the Muslims will see him as Imam Mahdi. Alam niyo po ba na naghihintay rin po sila ng Savior, si Imam Mahdi? The Muslims believe and wait for the appearance of the promised Savior and Prophet. Okay, kayo na lang po mag-research no. Pero they are still waiting. They are also waiting for a Savior and a Prophet. Panglima, he tells those who dwell on the earth to make an image of the beast. Ito pong Antichrist, hindi siyang magpapagawa ng image niya, pero magpapagawa ay ang false prophet. Revelation chapter 13, verse 14b. Ang sabi niya, telling those who dwell on the earth to make an image. Kung anong image to, di natin alam. To make an image to the beast who had the wound of the sword and has come to life. If we remember, yung na-preach ko po doon sa Revelation chapter 11, doon sa 2 witnesses, yung abomination of the desolation, kung saan the Antichrist will demand worship. He will enter the temple, okay? He will have his image in the holy temple at gusto niya siya po ay sambahin. Pero ang sabi po dito, sa binasa natin, it is the false prophet who will tell those who dwell on earth na gumawa ng image ng beast na ito para sambahin. Important principle, only God can give life.
Yung resurrection na tinatawag nung noong Antichrist, I believe that it is a stage. Ito po it's a fake resurrection. Because kahit basahin po ninyo, from Genesis hanggang sa Revelation, only God can give back life. Lahat ng himala pwede nilang gayahin, pero yung buhayin ang patay, ang Panginoong Diyos lang po ang pwedeng gumawa noon. No, that's an important principle na dapat nating tandaan. So ang sabi po sa Revelation 13, dito po sa binasa natin, dito po sa verse 15, punta po tayo. And it was given to him to give breath to the image of the beast. Yung pong breath dito, ang translation niya actually is pneuma. Okay? Yung breath na hininga. Paano mo malalaman kung isang tao ay buhay pa? We check the pulse, di ba? Pero chinecheck natin yung hininga. Humihinga pa ba? Kung humihinga pa, ibig sabihin, buhay. Okay? Buhay pa siya. That's the pneuma or the spirit. But sometimes, kahit na pneuma ang translation, sometimes they refer to the zuki or the soul. Ibig sabihin nun, okay, meron tayong distinction between the soul or the suke or psyche and the pneuma. But in this case, nakikita po natin na ang breath na tinutukoy dito ay hindi yung breath na nabuhay ang patay, kung hindi nagkaroon ng animation. Naintindihan niyo ang ibig sabihin? Giving animation to an inanimate object. This is breath. Okay? And ang isang meaning kasi nito ay to make an inanimate object to animate. Kasi ang sabi niya po dito, it was given to him to give breath to the image of the speak. Bakit? So that, bakit inanimate? So that, so that the image of the beast would even speak. Okay. Binigyan ng buhay yung image, binigyan or make the inanimate object into animate, ginawa na may buhay yung bagay na walang buhay para magsalita. Okay? And the word speak there is laleo, na ang ibig sabihin ay to communicate. Paano mo masasabi na to communicate? Hindi siya Lego and laleo, yung speak pareho yun or tell pareho yun. Pero yung laleo is to speak na nagko-communicate. Okay, halimbawa, may sinabi ako, may sinabi ka sa akin, intindihan kita, intindihan mo ako, laleo. Okay? To say or to speak and to communicate. Examples. Computers. Nung nagpunta ako sa Pilipinas, okay, in-enter ko yung password na binigay sa akin. Ang sabi niya doon, good morning, Cynthia Makasakit Ponce. Okay? Nagko-communicate? Yes. Binabati ako eh. Okay. ATMs. Ilan yung gusto mong i-withdraw? Nakikipag-communicate ba yung ATM sa atin? Oo. Enter your password. Magkano mo i-withdraw mo? Ito na yung sinasuggest kong i-withdraw. Ilalagay mo other account, other amount. Diba? May nakalagay 100, 50, 40. Other amount. I-enter mo. Nagkaintindihan ba kayo ng computer? Oo. Diba? Phone systems. May tumatawag sa'yo. Istorbo. Pagsagot. Phone system. Nagsasalita. No? Nagsasalita. Naka-record. Kung minsan meron tayong mga inaayos, ano ginagawa natin? Tatawagan natin ang number na yun.
Anong sasabihin nung tinawagan natin? Yung numero verde. Kung magtatanong ka, ganyan. Pindutin ang number 1. Kung gusto mo makipag-usap, pindutin ang number 2. Kung gusto mong ulitin ang sinabi ko dahil hindi ka makaintindi, Balik sa di ba? Nakikipag-communicate? Yes! Okay. Noon, hindi po natin ito maintindihan. And before, that's why sa King James, sometimes they limit yung translation na parang binuhay as in physical na buhay. Okay. Ito, sinasabi ko lang, GPS trackers. Anong ibig sabihin ng GPS tracking? GPS tracking is the surveillance of location through the use of global positioning system to track the location of an entity or an object remotely. Dito po sa Italia, kalat-kalat ang Enjoy, di ba? Ang sasakyan, kalat-kalat yung Enjoy, kalat-kalat ang scooter, kalat-kalat ang bisikleta. Bakit walang nagnanakaw? Kasi meron siyang tracking device. Kapag kinuha mo yon, matatrack ka, mahuhuli ka nga agad eh. Di ba? So the technology can pinpoint the longitude, latitude, ground speed, kahit yung speed mo kaya niyang i-detect, and the course direction. Kahit ang kriminal na tumatakas, nadidetect, especially kapag yung kriminal ay nilagyan na ng chip para sa ganoon ay matrack. Okay? So these are examples of inanimate object na pwedeng maging animate. They talk to you, they give direction, they greet you, they give commands. Kapag nagkamali ka ng likod, di ba bro, Mario, anong sinasabi niya? Oy! Bumalik ka! Lumagpas ka! Yun ang sasabihin nung pagsasalita. Sa kotse. Mas alam pa nga niya direction kaysa sa'yo. Di ba? Sasabihin niya, naligaw ka. Okay? Sabi niya, mag-ulit ka. Okay. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, ano? Okay. Number 7. Eto, punta tayo sa number 7. Revelation chapter 13, verse 15. Kaya binigyan ng buhay yung image. Bakit? Para makapag-communicate, makapagsalita, at para ano? Para ano? So that, hindi, nandyan po yan. To speak and cause as many as do not worship the image of the beast to be killed. Para mag-communicate at para pumatay. Para yung hindi sasamba doon sa image ng beast na yon ay kanyang patayin. Is that possible? During the time of John, or siguro mga 50 years, 30 years ago, hindi natin ito maiintindihan. Pero siguro sa panahon na ito ay maiintindihan po natin. The reason why the image will communicate is to kill those who do not worship the image. How? Because of technology. Okay. Meron po akong gustong i-search nyo sa YouTube at sa Google. I-search nyo na lang po mamaya, pero gusto ko pong i-search nyo. YouTube. Ang pamagat, Saudi inventor makes killer microchip with cyanide. Pinanood ko po ito kahapon. Israel National News sa Google, dated May 18, 2009, and October 28, 2011, hanapin nyo na lang po, Fox News, Saudi killer chip implant would track and eliminate undesirables. So a Saudi inventor has created, may invention na po. Sino nag-invent? Muslim. Taga saan? Saudi Arabia.
So the inventor has created a killer microchip, maliit lang na chip na yon, which is used to track terrorists, criminals, fugitives, illegal immigrants, political dissidents, domestic servants, or domestic workers, and foreigners overstaying their visas. Okay? Extra function. I believe na magiging ganito po tayo. That we would be implanted a microchip. Para wala ng passport. Di ba? Darating po tayo dyan. Okay? But there is an extra function of this microchip. With a dose of cyanide to remotely kill the wearer because it could be activated. But you know what? Inoffer ito kasi sa Germany eh. Germany rejected the inventor's bid for patent. Bakit? Because according to Germany, it violates or it intrudes privacy. Sa ngayon yan. Remember, 2009 pa to. 2009. Okay? But I believe it will be soon used. Or someday. I don't really care. Wala na ako. Kaya ngayon, habang sa pasulong na pasulong ang technology, alam po natin na palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Mangyayari po ito after the rapture. But for the microchips, I don't know kung aabutan po natin, pero huwag tayong matakot. Do you remember? Papaalala ko sa inyo nung nagka-COVID. Wala tayong microchip, pero anong meron tayo? Vaccines. Okay. Meron tayong vaccines. At ano po ang ginawa ng mga gobyerno ng buong mundo? Buong mundo It's global. It's mandatory. Okay. Punta tayo sa number 8. Revelation chapter 13 verse 16. He causes all. Revelation chapter 13 verse 16, sabi niya dito, and he causes all. What is the word all? Kahit Greek pa yan or Hebrew, all yan. Okay. Lahat. He causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the freemen and the slaves, to be given a mark on their right hand, not left hand, but right hand, or on their forehead. Okay. So, itong mark na ito ay mandatory. Sa NIV translation, ang sabi, and he forces everyone. Puwersahan ito. Mandatory. Bakit mandatory? Kasi all. Bakit mandatory? Kasi it includes all social class. Ano man yung social class mo? Rich ka? Ikaw si Donald Trump? Mandatory. Tayong mga trabahador? Mandatory. Rich or poor eh. It covers all positions. Free or slave. Kailangan mo ang tatak na ito if you want to buy or sell. If you want to buy or sell, you have to have this mark. Mga kapatid, walang pera. It will be all electronic. We are moving to cashless society. One world monetary system. Darating po tayo doon. Kaya kung gusto mong bumili, magbenta, you have to have this mark. No? Kinakailangan. Kung hindi ka pwede mag-grocery. Nalala ko po nung nagka-COVID.
kung wala kang ano yan? Vaccine certificate, hindi ka pwedeng hindi ka pumunta sa restaurant. Hindi ka pwedeng mamalengke, hindi ka pwedeng pumunta ng grocery, hindi ka pwedeng magpa-check up, hindi ka pwedeng pumunta sa kahit na saang office without yung oo. At kung wala ka rin maskirina, isa pa yun. Mandatory, mga kapatid. Kung ikaw, lalo na kung gutumin ka, baka isang oras pa lang, bibigay ka na kung ikaw ay naiwan. Magpapamark ka na. You will worship the beast and receive his mark. May nagtanong, sabing ganon, maiintindihan naman siguro ng Diyos. Pero mamaya na tayo pupunta doon. Nandito muna ako sa sa false prophet . Okay. So ang sabi po, ang tanong, bakit hindi left hand? Ito malinaw. Ang tatak, the mark of the beast is on the right hand. Kanan yung lagi natin ginagamit. Kahit kaliwete ka, kanan pa rin. No? Right hand or forehand. Bakit? Kasi yung dalawang yan ang visible. They are not covered with cloth. Hindi siya natatakpan ng damit. Ito at ito. Okay? Number 9. Punta na tayo sa number 9. Number 9, verse 17, ang sabi po dito, yung false prophet, itong gagawin niya. And he provides that no one will be able to buy or to sell. He will see to it. Gagawin niya ang lahat, okay, na hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta, okay, except, pwera na lang, kung meron kang mark of the beast, marka ng diablo, or marka sa, who has the mark, either the name of the beast or the number of his name. Okay. Yan po ang trabaho ng false prophet. Okay? Trabaho niya po ito. Now, punta po tayo sa lesson natin. Pasensya kayo. Kung nagmamadali kayo, hindi para sa inyo to, no? What is the mark of the beast? Revelation chapter 13, verse 8. Doon po sa Revelation chapter 13, verse 18, I'm sorry, hindi 8. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man, and his number is 666. Yung pong mark dito sa Greek word ay charagma, nang ibig sabihin ay a stamp or a mark or a thing that is graven. Sa makatuwid, para sa akin, it is visible. Visible. Nakikita. Maaaring maliit, maaaring malaki, basta visible. Okay? Doon po sa pelikulang The Omen, di po ba, kaya nagkaroon ng idea na ang tatak ay 666 kasi nandito 666. Ganun ba yun? Okay. In the Roman Empire, yun pong mark kasi ay normal, no? It is an identifying symbol. Ito yung makakapag-identify sa isang tao kung siya ay slave. Kung kanino siya slave. Yun na nga lang, mga baka natin or hayop, nilalagyan natin ng tatak para sa ganun, ma-identify kung yun ba ay akin, sa'yo, ninakaw mo, o ninakaw ko. So it is also a brand that soldiers, even soldiers have. Meron din po itong mga sundalo. And the Antichrist will also have a similar requirement. Kailangan alam ko ang sa akin. Yun ang sabi ng Antichrist. Ito ang sabi ng beast. Dapat alam ko agad sino yung akin. So, number 1. What is the mark of the beast? Number 1. Baka magulat kayo sa sasabihin ko, the mark of the beast is not actually 666. The mark of the beast
Makikita natin dun sa binasa natin kanina. Sige, ulitin ko. Sa binasa natin kanina, sa verse 17. And He provides that no one will be able to buy or sell except the one who has the mark. Either, pag sinabing either, ano ibig sabihin? Isa sa dalawa. Either the name of the beast or the number of his name. Okay? Malinaw? Either the name of the beast or the number of his name. Verse 18, ang sabi niya, let him who has understanding calculate. It is a calculation of the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Over the past years, ang dami-daming sinasabi na, ito, ang pangalan ni Ronald Reagan, 666. Adolf Hitler, 666. They calculate the number of the name. But actually, ginagawa po kasi ito in the past. Okay? Meron po tayong tinatawag na geometria. Geometria. Yung geometry. Okay? This is assigning numbers to letters. Halimbawa, C, 3. A, 1. O kaya yung alpha, omega, yung mga alpha. 1. Beta, 2. May mga ganon. Nabibigay sila ng assigned numbers sa names. They use that. But we know, anuman po ito, it is so hard to speculate. Mahirap mag-speculate. Pero ang sabi, this is wisdom. Let him, sabi niya, who has understanding, calculate. Yung nakakaunawa, let him calculate the number of the beast. You calculate it. Okay? So the mark calculates the name of the beast and the number of men is 666. We know that number 6 is the number of man. Sa numerology sa Bible. 6 is the number of man because man is created on the 6th day. And 6 falls short of the perfect number of God, which is 7. Okay? Number 6 falls short of God's perfect number 7 and thus represents man's imperfections. And Antichrist, which is the most powerful human being, that time that the world will ever know will still be a man. A man making himself as God. This is 666. The threefold repetition of the number emphasizes man's identity. It is a man. When the Antichrist is revealed, there will be some way to identify him with this basic number. Meron siyang naka-assign na number sa ano niya. Di ko alam kung SS number niya yan or kung anumang kung PIN number niya yan. Hindi natin alam kung ano ba tawag? Ano yung Tessera Sanitaria natin? Hindi mo alam kung Codice Fiscale niya yan. We don't know. But it can be calculated. But it is a way that you can identify him and his number. At malalaman mo rin naman siya dahil siya na yung world leader eh. There is a numerical equivalent of 666. Kasi kung ililiteral nyo na 666, paano naman yung mga ibang bansa na may ibang numbering system? Kagaya sa Thailand, kagaya sa Middle East. Paano yung numbering nila? But kagaya ng sinabi ko, in many languages, including Hebrew, Greek, and Latin, meron silang numeral equivalents doon po sa mga letters. So it's hard to speculate. Pangalawa, the mark of the beast is on. Pag sinabing on, hindi siya in.
the mark of the beast is visible. Maaaring merong chip, okay? Halimbawa lang, maaaring you can have the chip, but it has an equivalent outer na visible mark outside. Maaaring meron akong mark, or lahat tayo magkaroon ng chip, not mark, okay? Ng chip, but that chip will know if I have received the number or the mark of the beast as an allegiance, as my allegiance for him. Kung wala ako nun, even though I have a chip, I cannot buy, I cannot sell. Who knows? Pero ang sabi lang, it is on the forehead or on the right hand. Kaya nga po nung nausang pandemic, sige yung mga iba takot, baka daw yun ay mark of the beast o ano-ano. No. Number 3, the mark of the beast will be forced upon people. Ipipilit ito sa lahat ng tao. Mandatory. Okay? Kagaya ng vaccine, mandatory. Revelation chapter 13 verses 15 to 17. It will be forced upon you. It is mandatory. It is for all. Pang-apat, the mark of the beast will cause persecution and death to those who reject it. Ito ay magkakos ng persecution sa lahat ng hindi tatanggap dito. Bakit? Mamamatay ka, you will be killed. Kapag hindi mo tinanggap ang beast, kasi ang pagtanggap sa beast, yun ay pagtanggap na rin sa kanya bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo. Okay? Counterfeit. Di ba tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas? During that time, bilang Diyos mo, tinanggap mo ang Antichrist. Bilang tagapagligtas mo sa panandaliang gutom na mararanasan mo. Or doon sa mga necessities na wala ka during that time, ipagpapalit mo ang Diyos. Kung naiwan ka, pero kung hindi ka naiwan at tinanggap mo ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo, and you know 100% na sure ka na meron kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, nothing to worry. Amen. Pero, ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 4, yung binasa ko kanina, anong gagawin doon sa hindi tumanggap sa Mark? They will be killed. Sabi ng verse 15, Revelation 13. Revelation chapter 20 verse 4, they will be beheaded. Malinaw yun, they will be beheaded. Pagpatanggal ka na lang ng ulo, isang pikit mo na lang. Pag tinanggal yung ulo mo, nakahiwalay na yun sa brain mo. Masakit lang isipin, pero kung naiwan ka, kung ikaw ay hindi ligtas sa oras na ito na naririnig mo ang mensahe nito, pag hindi ka na-rapture ang iba, malalaman mo na na-rapture na ang lahat, naiwan ka, huwag mong tatanggapin ang mark of the beast. Number 5, the mark of the beast will harm those who receive it. Okay, hindi lahat gloria. Okay? Revelation chapter 16 verse 2, ganito po ang sinasabi. Revelation chapter 16 verse 2. Dun sa bowls, okay? Dun sa 7 bowls. So the first angel went and poured out his bowl on the earth. Di ba mayroong 7 trumpets? May mas malala sa 7 trumpets is the 7 bowls of judgment. And he poured out his bowl on the earth, and it became a loathsome and malignant sword on the people who had the mark of the beast and who worship his image. Ito number 1 na gagawin. Ito ang number 1 na bowl judgment. Lahat ng tumanggap ng mark of the beast, they will have this. Okay? So it will cause harm to those who receive it. Number 6, the mark of the beast is an unpardonable sin. Ito ang kasalanan na kailanman hindi mapapatawad ng Diyos at hindi mo pwedeng baguhin, hindi mo pwedeng bawiin. There is no reversal to this. Once you chose the mark, there is no reversal.
no repentance. Once you receive the mark, God's wrath is upon you. Revelation chapter 14, verses 9 to 10. Doon sa Revelation chapter 14, na pag-aaralan natin sa Sunday, there will be a preview of the three angels who will be flying, and there is this warning. No? Bakit may warning? Revelation chapter 14, 9 to 10, basahin ko lang po. 9 to 10. Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, "If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead, on his hand, he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb." Ito po yung final judgment. Okay? Ibig sabihin, hindi mo na ito mababago. You have chosen your destiny. You have chosen your eternal destiny. Pag nagpa-mark ka ng mark ng beast at kapag sumamba ka doon sa image ng beast na ito. Ang masakit, no? Verse 11, "And the smoke of their torment goes up forever and ever." Ito may forever. Forever and ever. They have no rest day and night to those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. The mark of his name. Napakahalaga po ito, no? Na pinag-aaralan po natin, tandaan po natin. And you can teach this. Ituro nyo ito. Number 7, the mark of the beast is your worship and your allegiance to the beast or to the Antichrist. Receiving the mark is your worship to Satan. It will be your worship. At and who receives worship? God. Kung sinong tumatanggap ng worship mo, siya ang Diyos mo. Kaya nga, di ba, kung sinong inuuna mo pag Sunday, yun ay Diyos-Diyosan mo. Diba? Okay, number 8. Revelation 19 verse 20. I would like to tell you this, that you cannot receive the mark of the beast by accident or accidentally. Halimbawa, natutulog ako, baka mamaya markahan ako sa kanang kamay. No. Kahit markahan ka pa dyan, hindi mo naman ibinigay yung allegiance mo eh. Sa Diyos eh, sa Antichrist eh. No? It is something that you're going to make. Maaari it is something that you make, enter your pin. Are you really receiving the mark? Yes. Alam mo yun? We don't know. We don't know. It is something that you will do. It is something that you will decide. It is something na ikaw lang ang magdidesisyon nun because you fear for your life. Okay? Okay, you cannot receive it by accident. Huwag kayong matakot na meron pang kung ano-ano dyan na ibibigay. Kung i-mandatory ang chip, okay lang. Meron sa kamay, okay din. Bakit? Chip yun eh. Pero, ikaw magdi-decide if you worship the beast. Kung naiwan ka lang ha. Okay. Hindi pa subali naman. Number 9. Number 9, ito ang good news. The mark of the beast should not be feared by Christians. By true Christians. Bakit? Na-rapture na tayo. We are raptured. Wala akong pake kung sino man yung Antichrist na lilitaw o kung sino man yung false prophet na lilitaw. Bakit? No? Walang nakakaalam. He will be revealed after the rapture. It is not for us to know. When the ano ba yan? I don't know kung makikita natin yung first part ng rebuilding ng third temple. Pag nangyari na yon,
rapture na. Or kung maabutan pa natin. Kasi 3.5 plus 3.5. Di ba mangyayari, marirebuild ang temple kasi doon magwi-witness yung two witnesses. Ipag-evangelize sila sa mga 144,000. Na yung 144,000 sila yung mag-evangelize naman sa buong mundo. And kaya mabibuild yung temple na yon para doon sila makakapag-turo. Makakapag-share ng gospel. Okay? So makikita po natin that Satan, the Antichrist, and the false prophet will use the necessities of life, no? Para i-worship si Satanas. And also to punish the faithful. Lahat ng naiwan na hindi pa nagdesisyon kung tatanggapin ang Panginoon sa buhay nila. Ganito yon. Nag-share ka, nag-church ka. Okay, nag-church ka. Pero kapag nag-invitation ng pastor, hindi ka tumatayo para tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka nagtataas ng kamay kapag sinabi na itaas po ang kamay kung sino man po ang gustong kung tanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo ginagawa yun. Pero nag-church ka. Pero hindi mo pa ginawa ang decision na yun. Or maaaring sinabi mo lang yun sa bibig mo, pero yung buhay mo, hindi nagpapakita na sinusunod mo talaga na Panginoon ng buhay mo ang Panginoong Jesucristo. Magkaiba yun. Iba po ang lip service, iba yung heart. And God can see the heart. We can see the lips, but only God can truly see the heart. Ang Diyos lang nakakalam if you are faithful or not. Okay? So, yun pong mga tumanggap sa Panginoon ng totoo at naglilingkod ng totoo, we are sure. Kampante ka kahit gabi ka pa i-rapture. Kahit nasaan ka pa i-rapture, naliligo ka, nagtatrabaho ka, wherever you are, mararapture ka. No? Wala kang problema. No problem at all. Ang problema ito, akala mo ligtas ka. Kasi nagpupunta ka sa church. Pero ang totoo, church goer ka lang. Nagpupunta ka lang sa church, minsan nagpapacheck ka lang ng attendance, hindi ka nga nagbabasa ng Bible, hindi ka nga nananalangin. Anong relationship meron? Di ba? You should have a relationship with the Lord Jesus Christ. Ngayon, na-rapture na ang iba. Bigla nakita mo na iwan ka. Seryoso ako, hindi ito biro. Ito ay message ko sa mga... Kasi Diyos lang nakakaalam eh. Pero ito seryoso ko pong sinasabi sa inyo. In case, isa ka sa naiwan, pero lagi ka sa church. Or maaaring hindi ka nga nag-church. Akala mo lang yun na tumanggap ka sa Panginoon. Akala mo, ligtas ka. In case na maiwan ka, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Remain faithful. This is the time na ipakita mo na kahit na mamatay ka, hindi ka sasamba sa Antichrist, hindi ka sasamba sa false prophet, at hindi ka sasamba sa dragon or kay Satanas. Because there will be a constant pressure to receive the mark. Bakit? Nagugutom ka. Sabi ng Bible, woe to those who are nursing. Buntis ka, nanganak ka, o hindi ka pa nanganak, hindi ka Kristiyano, na-rapture na sila, ikaw naiwan ka. Oo, gusto mong sumunod sa Panginoon, pero nakikita mo yung anak mo umiiyak, nangingitim sa gutom. Yun ang presyo. Kaya sabi ng Bible, kawawa ang mga nagpapasuso. Di ba? There will be a constant pressure to receive the mark.
Maaaring dadayain ka pa or dadayain mo ang sarili mo na naiintindihan naman siguro ng Diyos. No. No. Etong tandaan mo, hindi maiintindihan ng Diyos yun. Dahil ginawa niya ang lahat para maligtas ang tao. At nagpadala siya ng mga propeta, nagpadala siya ng mga ebangelista, nagpapadala siya ng mga teacher na magtuturo, nagpapadala siya ng mga anghel na mag-warning, lahat ginawa na ng Diyos. Only ang sukatan ng iyong puso at ng iyong pagsamba. Kasi ang pinag-aagawan lang naman. Ang problema lang, kung mapapansin nyo, worship. Hindi nakikita ang problema? Worship. Yun ang problema sa Biblia, worship. Ang problema ni Lucifer, kaya siya nagrebelde, gusto niyang matanggap ang worship. Mula noon hanggang ngayon, gusto niya siya ang i-worship. Okay. Yun lang ang paglalabanan. Sino ang sasambahin mo? At sino ang tatanggap ng pagsamba mo? Yun lang. Yun. That's why when you receive the mark, no reversal. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, babawiin ko. No. Nagawa mo na. If you will be left behind, do not receive the mark. Okay? So for my conclusion, ito lang po sinasabi ko. Una, para sa mananampalataya na mga totoo, warn others. Gusto ko po yung narinig ko kay Sister Lee kanina. Yung nagkaroon siya ng burden sa puso niya na pag-share. Kasi baka mahuli ang lahat. Baka last mo nang makita yung kababayan mo yun, namatay. Yung dugo niya sa iyo isingilid. If you're not going to warn them. If you are a Christian, kung totoong Kristiyano ka, sineseryoso mong pagiging Kristiyano, warn your husband, warn your children. Huwag kang maging makasarili na alam mo, ligtas ka. Warn them, warn your loved ones. Dahil na mamapatay sila, punta sila sa hell. And by the way, hell is a temporary place kasi ang pinaka-final ay yung lake of fire. Dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pangalawa, to church-goers, sa lahat ng nagsisimba lang. Pasimba-simba pero walang relasyon, or maaaring hindi nga nagsisimba, pero walang pagbabago. Malalaman mo kung totoo kang Kristiyano. May transformation sa buhay mo. May pagbabago sa buhay mo. Kapag sinasabi mo na Kristiyano ka, subalit walang pagbabago sa buhay mo, simptomas yan na hindi ka Kristiyano. Okay? Malinaw. Kasi kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, it is God who will work in you sa puso mo. Babaguhin ka niya. Tignan nyo na lang si Bro Eric sa testimony niya. 4 na beses yan na nag-discipleship. Walang pagbabago sa buhay, 3 discipleship. Kahit gaano pa karami yung ilagay mo sa utak mo, gaano ka pa beses pumunta sa church. Kung wala ang Panginoon, hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesucristo na totoo sa buhay. Tinanggap niya sa bibig. Pero bakit walang pagbabago sa buhay niya? Kasi hindi totoo eh. Pero dun sa ika-4 na discipleship niya, nakita niya ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Nakita naman natin paano siya binago. Mahirap baguhin ang drugs. Binago siya ng Lord. Yan ang bagay na hindi mo pwedeng ipeke. Yung pagbabago. Yan ang bagay na hindi mo pwedeng i-fake. I-fake mo na lahat. I-fake mo. Lahat, pati mukha mo, i-fake mo. Pati ngiti mo, i-fake mo. Pero, ang pagbabago ng buhay, hindi yan mag-fake. Kitang-kita yan. Kung walang pagbabago sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka talaga seryoso na tumanggap sa Panginoon as Lord and Savior. Bakit? Kasi once na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, sasabihin mo, Lord, ayoko tong sarili ko, tulungan mo ako, help me. Baguhin mo ako. At ang Diyos ko ay merciful. Pangatlo, yung kanina ko pa inuulit-ulit,
to those who will be left behind. Narinig nyo ang message na to, naririnig nyo lahat ng message, at naiwan kayo. Please, do not receive the mark of the beast. May God have mercy on us. Tayo po ay manalangin. At habang tayo po ay nakayuko at pinagbubulay-bulayan pong salita ng Diyos, gusto ko pong magkaroon ng invitation sa lahat po ng narito at lahat po ng nakikinig ngayon online at sa lahat pa po ng makakapanood nito sa YouTube. Dahil ipinopost po ang lahat ng messages. Ang invitasyon ay para po sa lahat. May 3 po akong invitation. Una, kung hindi ka pa sigurado na mayroong relasyon sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, kung meron kang relasyon sa Panginoon. At pangatlo, kung ikaw ay hindi nakakasigurado sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay para sa iyo. If you want to receive the Lord Jesus Christ into your life, gusto mong mabago ang buhay, gusto mong isurrender ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin, inaanyayahan kita sa isang simpleng panalangin. O kung maaaring narito ka ngayon, narito pong altar, mamaya sa himag commitment, pwede po kayo mag-forward and I will pray for you. Ito pong panalangin. Panginoong Diyos, kinikilala ko po na ako po'y makasalanan. Nakita ko po ang aking sarili. Hindi ko po kayang iligtas ang aking kaluluwa. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, nagkasala sa inyo, at sa oras na ito ako po'y nagsisisi. Tulungan niyo po ako na mabago ang aking buhay. Kayo lamang po ang pwedeng magbago sa aking buhay. Kaya't tinatanggap ko po kayo, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Linisin niyo po ako, baguhin, at gawin niyo po ako na isang anak ninyo na sumusunod sa inyong kalooban. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pong natin manalangin. Ama namin, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po na binigay niyo po ang Bible, ang inyo pong mga salita, upang malaman po namin ang inyo pong mensahe, alam po namin kung ano po ang pinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo pong bawat isa sa amin. And Lord, ilagay niyo po sa amin ang pananampalataya sa inyo sa araw-araw po na pressure ng mundong ito, nasambahin ang mga bagay, nasambahin ang mga bagay na nilikha kesa ang lumikha, na unahin ang mga bagay na hindi naman mahalaga. Tulungan niyo po kami, dalalang po namin ng lahat po ng kalakasan ay nagmumula po sa inyo. Panginoon, tinataas ko po ang bawat isang narito, 10 ng mga mahal namin sa buhay. Ganon din po ang mga mahal namin sa buhay na wala pa pong relasyon sa inyo, hindi pa po nakakaunawa ng Ebanghelyo, hindi po alam paano pumaligtas, Panginoon. Lord, magpadala po kayo ng mensahero para po sa kanila, sa mga hindi po namin maabot. Subalit, alam ko, Lord, na dahil po sa technology, kaya po namin silang abutin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ma-empower na ilagay niyo po ang inyong mga salita sa aming mga bibig, Panginoon. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng puso na nahahabang para po sa kaluluwa ng mga namamatay araw-araw. At sa lahat po ng maiiwan at makakaranas ng inyong pong galit. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.